walang nagmamahal sa akin. Sana hindi lumaki yung mga anak ko gaya ko. Yes, yes. Sana hindi sila lumaki gaya ko. Na tinutulak-tulak lang. Nasa gitna na naman ng kontrobersiya si Claudine Barreto. Matindi ang dinadala ngayon ni Claudine dahil pati yung kapatid niyang lalaki na si Mito ay parang humalo sa gulo. Nagsimula po kasi ito dun sa isa nating episode na patanong naman ang ating sinabi, di ba? Ang akala ni Marjorie ay si Claudine Barreto ang nagkwento sa akin. Gusto ba niya na ako magkwento tungkol naman sa ginawa niya kay Raymart? Veteranang kolumnista na si Christopher Min, damay sa gira ng magkapatid na sina Claudine Barreto at Marjorie Barreto. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Ang dami kong maling ginawa sa buhay ko. Alam ko na sasabihin niyo, adik ako, sira ulo ko, unstable ako, hindi ako mabuting magulang, magpakamatay na ako, walang nagmamahal sa akin. Sana hindi lumaki yung mga anak ko gaya ko. Yes, yes. Sana hindi sila lumaki gaya ko. Na tinutulak-tulak lang. For my children's sake, mag-isa lang ako. Wala akong katuwang eh. Pero do I really deserve so much pain all these years? Ang dami nila, mag-isa lang ako. At para sabihin sa'yo na ikaw ang dahilan kung pag namatay natin natin. After the trauma I've been through with Rico, why would you even say that? At, naus na ako. Ang sakit lang na kapag wala ka. Pag wala ka na pala, wala na rin. Ito. Lumipas nga ang ilang taon, muli na naman sumiklab ang sagupan ng Barreto sisters na sina Claudine Barreto at Marjorie Barreto na kung saan mainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media, particular sa Philippine celebrity industry. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolumnista si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi nila ang muling nabuhay na pangalan ng mga Barreto sisters na isa nga sa naging sentro sa usapin ay si Claudine Barreto na tila pinagtulungan ng magkapatid. Dito na po tayo sa unang paksa na itatawid namin sa inyo. Nasa gitna na naman ng kontrobersiya si Claudine Barreto. Oo. At ang mga litanya niya talagang pupulutan mo talaga ng ay galit. Ano pagkatapos ng one-on-one interview niya noon kay OG Diaz, sinabi niya, "This will be the last time that I'm gonna talk," sabi niya. Pero hindi napigilan. Meron dinaramdam. Meron siyang dinadala ngayon. Ito na naman po, mga kachika, ay tungkol sa kanilang pamilya, sa kanyang mga kapatid. No? Oo, nung wala ng katapusan. Hanggang ngayon, grabe. Oo nga talagang nakakagulat. Pero matindi ang dinadala ngayon ni Claudine dahil pati yung kapatid niyang lalaki na si Mito ay parang humalo sa gulo. Na-involved na naman. Parang ganon. Ano to nagpasulat siya sa kanyang abogado sa kapatid niya. At ang sabi nga tigilan na ang mga libelous statements na ipinupukol kay Claudine. Tama na ang mga pananakot, ang harassment. Yun ang sinabi ng kanyang abogado. Dahil kapag hindi pa tumigil ito, wala na kami ibang pamimilian kundi ang dalhin ito sa husgado. Yun ang sinabi. At least meron pang ganyan, di ba? Meron pa munang babala na hindi agad-agad. At least nanaig pa rin yung kanilang pagkakapatid. Pagkakaroon ng parehong dugo. Correct. At saka siyempre, attorney na nagsumulat, hindi lang ibig sabihin na siya mismo nagsalita sa kapatid niya. Siyempre, iba na yung pagka-attorney na talagang sumulat sa'yo. Hindi kasi pag lawyer na, parang pinakausapan siguro ni Claudine na instead na ako ang magsalita sa kapatid ko, ito po ang gusto kong itawid sa kanya. Ganun yun. Kasi hahaba at hahaba pa yun pag sila-sila lang. Kaya talagang may mamamagitan talaga. So yun po yun yung sinabi niya kay Mito, stop the libelous
comments at saka yung harassment. Ang dami raw kasing nagpapadala na mensahe sa kanya na may kulay itim pa. Nakakabahala yung mga ganon, di ba? Mapapraning ka talaga pag nakita mo talaga yung mga sunod-sunod ng mensahe. Ano ba to? Parang Dugtunga ng kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay binahagi nila kung gaano kagalante at paano magmahal ang isang Claudine Barreto sa kanyang mga kapatid, lalo nung panahon sa limelight na kasagsagan sa kanyang karera sa Philippine showbiz. Tapos sabi nga niya, ako naman mapagmahal akong kapatid, di ba? Hanggat maaari ayaw na sana niya magsalita tungkol dito. Pero parang ang feeling naman niya kasi ngayon, porque siya ang bunso, masyado naman siyang tinatapak-tapakan na lang, kinakawa-kawawa, di ba? sa bagay, may karapatan din naman siya kasi alam naman natin na minsan isang panahon naging Claudine Barreto siya. Aba, hanggang ngayon naman, di ba? Oo. Kaya lang, masyadong emosyonal yung pagkakabitiw niya nung salitang, ang hirap-hirap pala talaga kapag wala ka na. Oo. Sana malaman ng mga kapatid ko, wala akong ibang ginusto, kundi gawing panadaliin ang buhay ninyo para sa inyo. Para hindi kayo mahirapan. Ang sakit lang na kapag wala ka. Pag wala ka na pala, wala na rin yung respeto. Di ba? Para bang ang feeling niya ngayon walang-wala na siya. Oo, doon ka mahahabag sa kanya. Samantalang noon nga namang mga panahon na katanyagan niya. Ay, sobrang at talagang katanyagan. yung dating ng swerte sa kanya ay parang baha na pumapasok sa kanya ang biyaya. Totoo. Napakaayos, di ba? Parang ganon. Kaya ngayon, parang inaano niya yung sarili niya. Parang naaawa tuloy siya sa sarili niya na sana pala, hindi na lang ako naging magarbo sa mga kapatid. Hindi, ang sabi nga niya wala akong utang sa inyo. Ayun. Di ba? Oo, yun na pero daw kayo, may utang kayo sa akin. Hanggat maaari, ayoko na sanang manumbat, sabi niya. Wala akong utang na loob sa'yo, inyo. Pero kayo, malaki ang utang nyo sa akin. Huwag sana dumating araw maglabasan tayo ng back checks. Pero sana maintindihan nyo rin na nung panahon naman na ako ang naroon, siguro niya, yung babayad daw ng kuryente, pagpapaaral sa mga pamangkin, yung pinadali ko ang buhay nila. Totoo. Yun. Ganda Ganda. Yun. Ngayon, hindi na ako papayag. Kahit sino, hindi ko napapayagan na masyado akong kawawain at masyado akong libakin. Ang ibig niya. Dumating ako sa point na I am not going to allow anybody to talk to me this way anymore. I'm not going to allow to be disrespected the way I was disrespected. That's why I asked for assist and desist. Totoo. Yun yung mga pahayag niya yun. Talagang nakakaawa si Claudine sa nangyari yung kinahinat niya ng posisyon sa buhay niya. Oo. Patuloy nga ng kanilang kwentuhan ay napatanong ang bitiranang kolumnista na si Christopher Min sa mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez kung saan at paano nga ba nagsimula ang muling umiinit na bangayan ng magkapatid na Barreto Sisters. Pero saan ba ito nag-ugat? Ito ay ating uugatin kasi may pinagmulan nito di ba? May pinagmulan to. Isa lamang pong paglilinaw mga kachika, mga kapatid, mga kababayan. Nagsimula po kasi ito dun sa isa nating episode na patanong naman ang ating sinabi, di ba? Naku, ang gulo-gulo ng version, sabi natin, di ba? Bakit gano'n yung tungkol sa pagkakasapa sa tenga ni Marjorie na naging dahilan para siya ay maoperahan dahil nawala ang kanyang eardrum, sabi niya. Ang balita, sabi namin, ang kwento, kaya pala naman yun nangyari ay dahil parang hiniwa, ganon, parang pahiwa, hindi pa saksak ni Marjorie si Dennis, kaya nabigla, gumante, parang ganon. Ang akala ni Marjorie ay si Claudine Barreto ang nagkwento sa akin. Akala niya si Claudine talaga. Isang source po ang kanyang tinawagan na isang kaibigan ko at kaibigan din niya. Pangalanan ko na si Tita Dolor Guevara. Sinabi niya na, bakit ko daw nasabi yon? Sino daw ang source ko? Ako naman tuwatawa lang. Siyempre, alam niyo naman, maingat ako sa aking source, di ba? Walang betrayal of trust sa akin. At saka iniingatan natin ang ating mga sources. Pinagkatiwalaan na nga tayo, ilalagay pa ba natin sa gitna ng kahihiyan, di ba? At saka ng katraidoran. Yun, hindi po. Akala nila si Claudine ang nagsalita sa akin noon.
ito na po ang liliunawin ko. Sa pagkakataon pong ito, mga kachika, mga kapatid, gusto kong ilabas sa issue si Claudine. Wala siyang kinalaman doon sa tinalakay natin na kwentong kumakalat. Sa itinawid nga na kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay idinamay ni Marjorie Barito ang dating asawa ni Claudine Barito na si Rimart Santiago. Ngunit diritsahang paglilinaw ni Nanay Christy na kung sakali mula kay Claudine Barito ang kanilang inilabas na chismis ay dapat detalyado ito. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Lumawak ng lumawak na lang ito. Kung galing kay Claudine ito, detalyado dapat. Diba? Wala po siyang kinalaman sa isyong ito. Kawawa naman siya kung sa kanya natin ibibintang o ibibintang ng ibang tao itong kwentong ito kay Claudine. Wala siyang sinabing ganon. At sinabi ni Marjorie kay Tita Dolorna, and anong alam niya tungkol doon? Parang ganon, si Claudine daw. Gusto ba niya na ako magkwento tungkol naman sa ginawa niya kay Raymart? Parang ganon. Ganon kabilis yung kanyang ano. Ako naman naisip ko, ano kaya ang sasabihin ni Marjorie? Hindi naman niya nakasama sa bahay si Claudine at si Raymart. Pero si Claudine, nakasama nila ni Dennis sa bahay. Sa Loyal Grand Pilas. Pag pumupunta kami doon, sila ang magkakasama. Ayan yung bahay Ni Gretchen na pinatirahan sa kanila na nung mag-away-away, pinaalis sila. Ito po yung sa LGV. Magkakasama doon si Claudine at ang pamilya ni Dennis at ni Marjorie. So, ang tanong ko lang sa sarili ko, ano naman kaya ang masasabi ni Marjorie tungkol kay Raymart at kay Claudine? Hindi naman sila nagkasama-sama, di ba? O pwedeng may mga kwento. Baka yun ang ibig niya sabihin. Maaari. Baka yung nakarating din sa kanya ng mga ano. At saka ang ano ko lang, ba't hindi ako ang tinawagan ni Marjorie? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!